Naranasan mo na ba na matulog ng buong 8 oras at nagising ka pa rin na pagod? Ang iyong silid tulugan ay isang lugar para sa intimacy at pamamahinga. Ang paraan ng itsura ng iyong silid at mga gamit at bagay na nasa loob nito ay nakakaapekto sa iyong estado ng pag-iisip at pagiging produktibo. May mga bagay na dapat mong malaman na hindi dapat pinapasok sa iyong kwarto na maaaring magdulot ng kawalan ng pahinga. Narito ang 4 na mahalagang bagay at gamit sa kwarto na hindi nakakatulong sa iyong makatulog ng mas madali, makatulog sa buong gabi at magpahinga. Malalaking salamin. Hindi mo dapat makita ang iyong sarili sa anumang salamin kapag nasa iyong kama. Kung isang salamin ay inilagay sa tapat ng iyong kama, ibabalik nito ang enerhiya na iyong ibinubuga habang natutulog ka. Sa makatuwid, kung meron kang maraming negatibong enerhiya sa iyong silid tulugan, sinasabi ng mga salamin ay maaaring magpalakas nito at magpalala. Kung meron kang magandang enerhiya sa iyong silid tulugan, ang salamin sa kwarto ay makakatulong upang palakihin ito at lumikha ng mas positibong espasyo. Kapag ang silid tulugan ay makikita sa mga salamin, ang lahat ng mga uri ng enerhiya ay sumasalamin pabalik na maaaring mag-alis ng iyong sariling lakas. Kaya maaari nilang hikayatin ng insomnia at makagambala sa dami at kalidad ng iyong pahinga. Ngunit kung sa tingin mo ay parang may magandang enerhiya ang iyong kwarto, maaari mong ipagpatuloy ang paggamit ng mga salamin. Gayunpaman, kung ang iyong espasyo ay may negatibong enerhiya, dapat itong iwasan. Maaari itong magresulta sa pagkabalisa at palakasin ng mga alalahanin sa iyong isipan habang nagpupumilit kang makatulog at sinusubukang manatiling kalmado at halos imposibleng makatulog ka. Inirerekomenda na takpan mo ang mga salamin sa kwarto sa loob ng ilang gabi at pansinin kung bumuti ang iyong pagtulog. Kung nakakatulog ka ng mahimbing na may takip ang mga salamin, isaalang-alang ang pagpapalit sa kanila o ilipat sila sa ibang lugar. Ang anumang bagay na maaari mong gawin upang bawasan o alisin ang mga alalahaning ito ay sulit na subukan. Mga santo o altar. Ang paglalagay ng altar sa iyong silid tulugan ay hindi inirerekomenda. Ito ay kawalang galang. Oo nga't kahit saan ay maaaring maglagay ng altar, ngunit hindi sa iyong kwarto. Pwedeng magsabit ng isang crucifix sa may o malapit sa pinto ng kwarto. Iwasan lang isabit ito sa taas ng iyong kama o headboard na para kang nasa loob ng ospital. Pinakamainam na ilagay ang iyong home altar sa iyong living room sa harap ng iyong main door. Halaman na may lupa. Ang mga halaman na hindi angkop para sa silid tulugan dahil sila ay gumagawa ng enerhiya na sumasalungat sa iyong pagtulog. Ang mga lupa ay nagdudulot ng mga negatibong enerhiya na maaaring makapinsala at makagambala sa ating pagtulog. Ikinakabit din ng paniniwalang ito sa paglibing sa patay na kung saan ay tinatabunan ng lupa ang taong namatay. Kaya iwasan ito, lalo sa silid tulugan na kung saan ang taong natutulog ay naiuugnay sa patay. Maaari rin naman ang mga halaman na nabubuhay sa tubig. Basang iwasan lamang ay ang umaagos na tubig na para bang nalulunod ang enerhiya sa loob ng iyong kwarto. Mga tuyong bulaklak at artificial na bulaklak. Sa pangkalahatan, ang mga pinatuyong bulaklak ay hindi maganda saan man sa loob ng bahay mo ilagay. Patay na sila at lampas na sa kanilang kalakasan, kaya wala silang anumang enerhiya sa buhay. Ang mga ito ay pinagmumula ng patay na enerhiya na nauugnay sa kamatayan at lipas na enerhiya na kailangan ng umalis. Mas lalo, hindi ito angkop sa silid tulugan kung saan ikaw ay natutulog at katabi mo ang mga patay at tuyong bulaklak. Iyong pakatandaan ang 4 na bagay na ito at iwasang ipasok sa iyong kwarto upang ang iyong silid tulugan ay magsilbing pahingahan kung saan ka nagre-recharge para makakuha ng panibagong lakas sa mga susunod na aktibidad at upang ihanda ang sarili sa mga hamon
ng bukas.